Yung previous version nito, yung pang-anim, ay medyo natitigasan talaga ako sa midsole nun. Pero dito sa bagong version, sa tingin ko, ay iba yung timpla ng kanyang midsole. Kasi kapag pinipress ko ito, medyo malambot. So, tingnan natin kung matitigasan pa rin ako sa midsole dito sa bagong version. Tara! Pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Anta na nakabase sa TikTok shop para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito o maging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Unahin natin dito sa midsole niya. Ang midsole nito ay dual layer nitrogen 85% tech para sa balance ng softness at rebound. Yung upper midsole para sa cushion at responsive at yung lower midsole para sa stable at responsive din. Napansin ko lang guys yung pagkagawa sa midsole ay nakaumbok dito sa outside wall ng midsole. Pero dito sa inner side wall ng midsole, hindi masyadong nakaumbok. So para sa akin, malaki ang tulong nitong nakaumbok na to sa ating mga supination kasi mas masasalo niya yung patagilid na tapak natin para maging stable. So sana dinagdagan din nila yung paumbok dito sa inner side wall ng midsole para naman kapag tumatapak tayo sa ground ng papasok ay merong sasalo para maging mas stable yung stride natin. Yung design naman guys ng kanyang midsole dito sa may bandang heel ay narrow. Makipot siya, hindi siya malapad. Tapos dito naman sa likod ay naka-extend. Ito ay para sa mga nag-heel strike. So tingnan natin kung magiging unstable tayo pag naitakbo ko na ito. Ang kapal naman guys ng midsole dito sa forefoot ay 28mm. Tapos dito naman sa heel ay 34mm. So meron siyang 6mm drop. So mas makapal siya ng 1mm kumpara sa previous version. So meron itong full length XL carbon plate na naka-sandwich guys dito sa midsole para magbigay ng propulsion at stability. Iba na din ang design ng carbon plate ito kumpara dun sa previous version. Dito sa forefoot, meron siyang hiwa dito. Konti lang para siguro magbigay ng konting flexibility. Malapad din yung carbon plate dito sa may bandang forefoot. Pagdating naman dito sa may bandang heel, yung carbon plate niya ay hindi malapad. Meron siyang agwat. Kumbaga parang butas to. Tapos nakikita yung carbon plate dito sa likod ng midsole. Ginawa nila yan para magbigay ng maayos na stability para sa mga heel striker at maging smooth ang midfoot transition. So ibig sabihin yung nakikitang carbon plate dito sa likuran ay hindi lang para sa design, para maging cool, kundi may tulong sa mga heel striker. Ang material naman guys ng rubber outsole nito ay liquid grip rubber. Ang unang kagad pumapasok sa isip ko yung liquid grip upper ay malambot yung compound niya. So kung ano man yung texture ng kalsada at tinapak mo siya, dahil sa pagiging malambot nito, pumapasok o humuhulma yung rubber. Dahil doon, nagiging mas makapit siya. Pero nakukompromiso yung tibay nito. So tingnan natin ang durability nito pagkatapos kong itakbo. Pagdating naman guys sa upper nito, katulad pa rin ng previous version na may pangalang A-Web na may pagkasimilar yung material niya. Pero mas simple yung design nito. Obvious na obvious din yung mga bilog paikot. Yan ay mga butas para maging breathable. Medyo manipis ito pero hindi sobrang nipis at matibay. Yung nakikita nyong kulay puti na to, ito ay manipis na overlay. Logo ito ng Anta. Hindi lang ito basta design, ito ay tumutulong sa structure ng upper layer. Meron din dito sa kabila. Yung sintas naman ito guys ay hindi siya ganon kalapad. Tapos tamang-tama lang yung haba nito para maigpitan ko to ng maayos. Yung tang naman ito guys ay manipis, wala man lang siyang padding. So wala siyang added support sa upper part ng paa natin. Pero dahil sa wala siyang padding, mas napagaan naman ito. Yung collar naman ito guys, yung padding niya ay hindi makapal. Manipis lang ito. Pero malambot pa rin naman yung nararamdaman ko dito. So konti lang yung maibibigay nitong comfort sa ating Achilles. Pero dahil sa manipis ito, mas napagaan din naman ito. Dito naman sa back, dito sa part na to, medyo matigas pero hindi sobrang tigas. Dito naman sa taas, malambot. Mabilis din siyang matupi. So, kung meron kang stability issue, be aware. Ito naman guys, yung kanyang insole, hindi siya ganong kakapal. Malambot. Yung pagiging malambot ito, nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Tapos, flat lang siya. 194 grams sa size 40. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
So bago natin pag-usapan kung ano ang naging experience ko sa sapatos na ito, reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din ang may experience niya dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. Nung unang hakbang ko, bumugad na kagad sa akin yung pagka-firm ng midsole. Nag-expect ako na malambot na kagad yung mararamdaman ko dito kasi iba na yung pagkagawa ng midsole. Naisip ko kailangan ko lang sigurong i-break-in para maramdaman ko yung hinahanap kong lambot sa isang midsole. So umabot ako ng 9 kilometers, doon ko naramdaman yung pagiging malambot ng midsole nito. Pero guys, hindi sobrang lambot. Medyo firm pa rin siya. So ibig sabihin, kailangan mong i-break-in ng gusto ang midsole nito para maramdaman mo yung pagiging malambot nito. Pero nung tumakbo ko na mabilis, mga 5 minutes per kilometer, naramdaman ko yung cushioning ng midsole. So ibig sabihin, kailangan mong tumakbo ng mabilis para ma-press mo ng gusto yung midsole nito para gumana yung cushioning niya. Kung i-compare ko naman yung pagiging malambot ng midsole nito kumpara dun sa previous version, mas malambot ang midsole nito kumpara doon. So bago natin ipagpatuloy kung anong naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko, pa-subscribe naman po ako, malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. Pagdating naman guys sa response ng midsole nito, bouncy siya pero sa 5 minutes per kilometer, mahina yung bounce na nararamdaman ko dito. At parang ang bagal ng reaction ng midsole. Kumbaga kapag tinatapakan ko yung midsole, nape-press ko, bumababa siya, pero hindi kaagad umaangat. Naisip ko na kailangan ko sigurong itakbo pa siya ng mas mabilis na pace para maramdaman ko yung malakas na bounce. Medyo nadagdagan naman ng konti yung nararamdaman kong bounce sa midsole nito nung tumakbo ko na mabilis, pero nakukulangan pa rin ako sa performance ng midsole. Pero pansin na pansin nung tumakbo ko na mabilis na ang gaan niyang itakbo. So, ibig sabihin, itong sapatos na ito ay pwede pa rin gamitin sa speed run tulad ng interval, tempo, fartlek, yung long run na may kasamang speed effort. Sa rocker naman ito guys ay versatile, hindi siya sobrang aggressive. Aggressive lang siya kapag tumakbo ko na mabilis, pero kapag mabagal yung takbo mo, hindi ka niya pipilitin tumakbo na mabilis. Napaka-smooth lang ng kanyang transition. Kaya siguro hindi sobrang aggressive yung nararamdaman ko sa sapatos na ito kahit na medyo mataas yung rocker niya, yung pa-curve dito sa harapan ay dahil sa mas mababa sa 6mm drop itong sapatos na to. Isa pa sa napansin ko dito ay yung gasgas ng rubber outsole kasi guys, kapag mataas ang drop ng isang sapatos, mas nagagasgasan ng gusto yung rubber outsole dito sa may bandang part na to, dito sa gilid ng heel. Pero dito ay konting-konti lang yung gasgas niya. So para sa akin itong sapatos na ito ay mas mababa pa yung drop niya sa 6mm. Sinubukan ko ring itakbo ito ng heel strike at malambot yung nararamdaman ko dito. Hindi katulad dito sa forefoot na firm yung nararamdaman ko. Pagdating naman sa stability ng sapatos na ito, stable yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nawawalan ng balanse, pero hindi ko pa rin ito may i-recommend sa may mga stability issue kasi kulang ang features nito para mas maging stable. Kung minsan, maayos ang stability ng isa sapatos. Kumbaga, maraming features para sa stability, pero kung hindi mo naman inaayos yung running form mo, yung cadence mo, yung foot strike mo, magiging unstable pa rin ito. So, ibig sabihin ko lang dyan, practice tayo ng tamang running form, cadence, at foot strike para hindi lang tayo umaasa sa features ng stability ng isang sapatos. Pagdating naman sa upper nito, breathable siya, hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos at nakalak ng maayos yung paa ko dito. Pero nagkaroon ako ng discomfort sa upper part ng paa ko dito sa kanan kasi guys, yung paa ko ay medyo paumbok yung upper part. Dito sa part na to, sumasakit. Masikip yung nararamdaman ko dito. Ang napansin ko dito kung bakit ganon ay parang makipot yung pagkagawa sa upper layer. Kung malapad yung paa mo, may hirapan kang ipasok yung paa mo dito kahit na luwagan mo ito dahil sa makipot yung entrada niya, yung pasukan. So naka 20 kilometers ako sa sapatos na ito at yung rubber outsole niya, yung liquid grip rubber niya ay konti lang yung kanyang gasgas. So tingnan natin guys ang durability ng rubber outsole pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. Pag-usapan natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, tamang-tama lang yung pagka-fit nito sa paa ko. Dito naman sa gitna, dito sa footbed niya ay tamang-tama lang din. Pero dito sa taas, masikip yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa heel ay tamang-tama lang din. So para sa akin itong sapatos na ito ay pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa at sa narrow ang paa. Hindi pwede guys sa malapad na paa. Pagdating naman sa size
pricing nito, true to size ito sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung midsole niya. Nakukulangan ako sa bounce na binibigay niya. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung upper layer niya, dito sa part na to, tapos dito sa kabila, ay masikip yung nararamdaman ko. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, yung insole niya ay flat lang. Walang support sa arch. At ang pangapat na hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, firm yung nararamdaman ko sa midsole nito sa mabagal na takbo. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe.